So, ang increased agricultural productivity, mao ni siya ang mga nagkalain-lain nga klase sa tanom or variety sa tanom nga variety sa tanom nga daghan og bunga. Unlike sa una nga mga variety sa tanom, gabunga siya pero dili gid ingon nga daghan. Og makatabang pud siya pag minimize sa poverty o sa mga kakulangon sa supplies sa mga pagkaon. Shift in rural to urban dynamics. So, tungod sa paglambo sa agriculture, daghan na opportunity sa syudad. So, ang uban nag-move na dito para manarbaho kay daghan sila pwede matrabahuan sa mga factory na. So, economic transportation. So, sabay sa paglambo sa agriculture, so nilambo po ng ato ang ekonomiya. Pero na siya'y negative impact sa pag-apod-apod sa mga katawo tungod sa income inequalities. So, technological adoption. So, ang mga tao, gina-adapt na nila ang mga new technology nga pwede nila nga ginagamit nila. Like sa mga high-yielding seedlings, varieties, tapos kanang mga chemical fertilizer, muna na ilang ginagamit. Unlike sa una nga wala sila gamit nga para sa ilahang mga tanom. Wala na po nila gigamit ang mga karaan nga mga varieties sa mga seedlings kaya ang ilang ginagamit katuna ang mga bago karon nga mga high yielding varieties nga seeds. Social inequality. Atong nagsugod na gid ang Green Revolution, dito na namugna or napahalagahan ang paggamit sa new technology and indulgement of machinery. Nag-lead sa social inequalities. Kaya ang mga dato or ang mga large scale farmer mora ang maka-afford. Then ang mga pobre or small scale farmers dili sila maka-afford sa mga new technologies. So mao ni siya ang nakadako sa gap between sa large ug small scale farmers, leading to social disparities. Environmental concerns. So, ang mga new varieties sa plant, nag-require po niya mga synthetic fertilizer and pesticide. O aduna gid siya mga negative impact sa environment as a whole.